gikanta kay i-remind ta mga higala nga dapat nato gyud ipataas ang Ginoo permi sa atong kinabuhi. Amen. Bisag unsay mga moabot sa ato ang mga higala, no? Kinahanglan ipataas gyapon nato mga igsoon. The Bible says mga higala in Psalms 34 verse number 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall be continually be in my mouth. Amen. So always nato exalt ang Ginoo. So nindot siya no nga reminder para sa ato ang tanan. So no matter what you're going through in your life mga higala, exalt the Lord. So karon ako'y hangyo sa atong tanan, palihog ta sa pagtindog, kuhaan nato itong mga Biblia, abrihan nato diri sa Psalm chapter 84. Unya magbasa tag isa ka bersikulo karong buntag. Psalm chapter 84, unya bersikulo 11 ang verse nga to ang basahon. Psalm 84 in verse number 11. Kung na mo diha, say amen. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa atoa, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. Notice the next phrase. Then no good thing will he withhold from them that walk uprightly.
Basahan ako balik. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Mag-pray ta ang Diyos magpanalangin sa mensahe karong buntag. Amahan na mo nga langit nun. Thank you Lord. Aning higayon gihatag di mo sa amo. Salamat Lord sa gikanta sa mga bata Ginoo. Lord, usa ka pahinumdum nga dapat kadamo Ginoo i-exalt permi sa among kinabuhi. Amahan karon nga time amo ang ginapangayo ang imuhang presensya Ginoo ug ang imong panalangin sa mensahe Lord nga imuhang gi-prepare para sa amo. Andama kami sa pagpaminaw, gamita kini Ginoo nga mo dasig sa amo Lord ug mo lig-on Ginoo sa amo ang pagtuo Ginoong Dios. Father, I pray for wisdom today. Guide me, Lord, as I speak and fill me with your Holy Spirit. Lord, nagaampo ko Ginoong Diyos nga pinagi sa gahom sa imong balang Espiritu Ginoong Diyos maglihok Ginoo ang Holy Spirit sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing karon. Lord, kung naay mga nagsimba diri nga wala pa nakabaton sa kaluwasan, I pray, Father, that they might be saved today. Kani Amahan, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Ang mensahe nato mahigala karon kay remove the blessing blockers. Remove the blessing blockers. Tangtanga ang mga babag sa panalangin sa Dios. Amen ba? Kaya nga naman, ang pulong sa Diyos, may gala, nag-ingon sa atwa diri, that no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Wala kuno mahigala nga kaning maayo nga butang nga pugnan sa Ginoo, no? Sa ila nga naglakaw diha nga matulid sa iyaha. So mga igsoon, many times no kita sa mga Kristohanon mag-ampo ta sa Dios. And often may gala kita mag-ampo ta nga unta panalanginan ta sa Ginoo. Unta may gala abrihan sa Ginoo ang mga doors para sa tuwa. Unta mga higala ba no nga gamiton ta sa Ginoo in a mighty way para sa iyang himaya. Pero kay balo ba mo nga usahay ba no samtang kita nag-ampo ta ba og mga ingon ana nga butang sa Ginoo mga higala murag walay mahitabo. No? Usahay may higala makapangutanan lang ta ngano man nga maayo man nga butang nga akong gipangayo sa Ginoo pero murag wala lagi kaning tubag gikan sa Ginoo. Unsa ka hay problema mahigala? Kung hisgutan nga to ang gugma bahin sa Ginoo mahigala, kita mahigala makaingon man ta nga kita nahigugma ta sa Dios. Kung maingon ta mahigala nga kita mga igsoon nangalagad ta sa iyaha, kita man pud mahigala nangalagad ta sa Ginoo. Kung kita may maghisgot about sa paghatag mga igsoon o kanin sa pagtayt mga igala, nagatayt man ta mga igala, pero murag man mga igsoon nga na-stuck gihapon ko. Now, nabay panahon sa imong kinabuhi mga igala nga naaka sa ingon ana nga panahon sa imong kinabuhi o nakasinati kag ingon ana nga panahon sa imong kinabuhi. Well, the truth is mga igala, mao ni siya, basin mga igsoon na ay nag-block sa imong gipangayo sa Ginoo. Basin ay nagbabag, basin ay nagbabag sa panalangin diha sa imong kinabuhi. Mao na mga higala nga wala siya ning abot sa imo, ha? You see, the thing that we need to understand is this mga igsoon, God is not withholding the blessing from us. Wala niya gi-withhold mga higala, basin na lang gyud nag-block sa panalangin diha sa imong kinabuhi. Mura ka ng tubo ba mga higala no, nga agianan sa tubig, bisag unsa pa kakusog ang pressure sa tubig mga higala, pero kung barado ang tubo, di gihapon makagawas ang tubig. In the same way mga igsoon, ang panalangin sa Ginoo is ingon ana, ang panalangin mga higala sa Ginoo kanunay siya permi man siya, no? Naga-flow siya mga higala permi. Pero sometimes dili siya makagawas mga higala tungod kay nababagan siya og mga basura. So ang nahitabo, barado ang pipe, barado ang tubo. So sa ato ang kinabuhi naay mga blessing blockers ba? O kani mga blessing blockers may gala, mao ni siya mga kinahanglan nga tangtango nato. Kay kita may galaginan ta sa pulong sa Dios diri sa Psalm chapter 84 verse number 11. I-remind ta mo ha sa atong gibasa kaganina that no good thing will He withhold from them who walk uprightly. So kung ang pulong sa Dios nagingon nga walay maayo nga buta nga iyang i-withhold sa ato, so ang problema wala sa nagapanalangin o wala sa panalangin.
Kundili naa sa ato kay basin wala ta naglakaw og tarong diha sa Ginoo. Dili na tungod may gala kay dili na may gala tungod kay dili ganahan ang Ginoo sa imuha o unfair ang Ginoo sama sa ginahuna-una sa uban. Kaya ba maguna-una ba nga ang Ginoo na siya favoritism, ang Ginoo maayo lang siya sa ubang tao pero dili siya maayo sa amo. So naay mga uban nga mga tao naguna-una gyud nga unfair ang Ginoo. Pero higala dili unfair ang Ginoo. Dili siya ingon dili na may gala kung naay panalangin nga gipangayo nimo nya waning abot sa imo, dili na tungod kay di ganahan ang Ginoo sa imuha. Dili na tungod mga higala kay wa ka gihigugma sa Ginoo, basin lang gyud mga igsoon na ay nakababag. You see, the problem is not that God stopped blessing. The problem is something may be blocking the blessing. Ug mao ni ang atong hisgutan karong buntag about removing the blessing blockers. You know what? Gusto sa Dios nga limpyuhan nimo karon ang imuhang tubo. Aron mga higala ang panalangin mo release siya, mo gawas siya. Amen? Kay bulo mo nga diri sa ato ang kuan mga higala, sa ato ang property nato kung kusog kayong ulan, dali kayo musaka ang tubig diri. Kay balo mo nga kay gawas may gala nga gamay siguro ang pipe diri, ang drainage diri sa ato may gala, pero daghan kayog mga basura nga makita niyo sa gawas. You know, kaning mga basura nga ginatawag nato mga gagmay lang may gala, mao ni sila'y mo babag sa tubig nganong dili siya makagawas dayon. Mao na may gala, magpundo ang tubig, mao na magbaha. So naay problema. Maglisod mi diri sa panahon nga musaka ang tubig may gala tungod sa mga basura nga ning babag sa tubo o diha may gala sa drainage. So sa atong kinabuhi po dingon ani pud siguro ang nahitabo. Dili na tungod kay dili ka gusto panalanginan sa Ginoo, pero tungod lang gyud siguro may gala naay mga basurahan nga nagpundo diha sa imuhang tubo nimo nga wa nimo gikuha. Ug mao na ang hinungdan nganong dili makagawas ang panalangin, no, para sa imuha. So let's look at some common blockers that stop God's blessing. Ug ato apong hisgutan unsaon ni sila pagtanggal. Kay once malimpyuhan na ang ato ang agianan mga higala, ang kani atong kanal nato, kaning tubo nato, let's say mga higala, kung malimpyuhan na ni siya, dali na lang kayo ang pag-release sa panalangin. Amen? Kay promise sa Ginoo ang iyang giingon, no good thing will He withhold from them. Walay maayo nga butang nga iyahang pugngan. Ang Ginoo mga higala, maayo kayo siya nga Ginoo. Ganahan siya mo panalangin sa mga tao. Amen? Bisan tuo, dili ta angayan mga higala nga panalanginan, pero ganahan siya mo panalangin. Malipay magtanaw ang Ginoo sa mga tao nga nagmalipayon tungod sa iyang gihatag para sa ilaha. Pero usahay dili ba ma-experience sa mga tao ang fullness of blessing because naay mga basurahan diha sa ato ang tubo nato. So unsa maning usa mga higala nga mga common blockers nga maoy nakapahunong sa panalangin sa Dios. Ang una mga higala kaning gitawag unconfessed sin. Kaning sala nga wala nato mga higala gisugid diha sa Ginoo. Ang sala may gala mao gyud ni usa sa mga makababag sa pag-agas sa panalangin mga igsoon. Sin blocks the flow. You know what? Giingon sa psalmist diri sa Psalm chapter 66 verse number 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. In Isaiah chapter 59 verse 2 po, nagingon din ang pulong sa Diyos, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear.
So masulti gyud nato igsoon nga ang kining sala usag ni siya sa mga blessing blockers. Mga igsoon, ang sala mao ni mubabag sa imong pag-ampo, mao po ni mubabag sa panalangin. Now sin doesn't stop God from loving you. That doesn't mean nga nakasala ka, wa ka naghihigugma sa Dios may gala, pero ang kaning sala mao ni siya mupahunong sa panalangin diha sa imuhang kinabuhi. Panalangin nga unta muabot sa imuha pero di siya makaabot sa imuha tungod kay naay sala nganing babag ada nga panalangin. Usahay dili biha ang kining mga obvious nga sala ang makadaot dayon sa atua, kundili ang kining mga tinago nato nga sala. Mga gitawag nato ginagmay nga sala. Kaning mga sala nga dili halata. Often mga igsoon mao ni sila'y makababag sa panalangin ug mao gini sila actually ang makadaot sa atua. Unsa man na siya pastor? Kanang like for example, hidden bitterness. Kanang tinago nato nga kalain sa tao. Unsa pa may gala? Kaning secret immorality. Higala bisan mga igsoon nga basin di atubangan sa mga tao may gala maayo ka pero basin may gala naga-fornicate ka. Or basin may gala, wa ka naga-fornicate o wala ka nag-commit og adultery pero basin gasigi ka og tanaw og pornography. Secret immorality. Unya mahigala matingala tabano ngano man nga dili na kaning fruitful ang ako ang kinabuhi karon. Nganong wala na may panalangin nga ning agas para sa ako. Basin mga igso na kay mga tinago nga sala. Naay hidden bitterness, naay secret immorality, naay dishonesty, naay unforgiveness, and often we pretend that we're fine. Magpretend ta nga okay lang ta, we smile in church, but there's something hidden in the heart. Murag ka ng mga basura, mga igsoon ba nga kung atong tanawon ba nga makita nato diha sa kanal. Gamay ra tanawon no, pero eventually mga igsoon kung dili siya kwaon, maka-cause gid siya og bara sa tibuok agianan sa tubig. Mo na kana mga ginagmay, like for example diri sa kanal, ginagmay lang mga kana mga sudlanan lang sa kindi, mga candy wrapper lang, mga mga silupin lang na dira ingon ana. Higala dili na pwede may gala nga kanang i-ignore lang. Ngano man may gala madugay mga igsoon kana mga gagmay o kana mga ginatawag nato nga mga kana mga kuan ba kana mga ginagmay nga sala ingon na dili halata nga sala may gala later maka-cause na siya og bara. So ingon ana mga igsoon ang kining sala pod sa ato ang kinabuhi. Ingon ani pod mga higala sa atong kinabuhi bisag unsa pa ka kumpleto ang mga butang nga naa dinhi sa ato. Bisag unsa pa ta kagwapo dili sa ato ang gawas nato mga higala. Kung naay kaning basurahan diri sa atong kinabuhi mga higala, barado gyud ang panalangin. Basin mga higala, naay mga tao nga abi lang nila nga okay ka, okay inyong pamilya mga higala, but there's something wrong na that is going on with your family ug sa imuhang mga ginabuhat nimo diha sa imong kinabuhi because mga higala naay sala nga imuhang ginatago nimo o ginabuhat nimo diha sa imuhang kinabuhi. Hinumduman nato mahigala nga ang Dios balaan biya siya. He cannot bless when we live in sin. Usahay mga igsoon moingon ang ubang tao sogra kayo ang Ginoo pero dili mga higala. He simply cannot bless those people who refuse to surrender their sin to God. Mo na kung aduna kitay sala nga ginadala diri sa atong kinabuhi, the only way para makaagas balik ang panalangin igsoon ug mawala ang bara, i-surrender nato na ngadto sa Ginoo. You cannot expect blessing to flow when you walk in sin. Higala sultihan ta mo dili na tungod kay wala ka gihigugma sa Dios. God loves you. Mao biya na mga igsoon nga gipakamatyan ka sa iyang anak. Amen? Because He loves you. He doesn't want you mga igsoon to suffer in hell. Pero mga higala, He simply hates sin. Because that is who God is. He is holy. He hates sin.
Dili siya ganahag sala nga magpuyo diri sa atong kinabuhi. Ug mao na may gala nga sa dili pa taniya panalanginan, gusto sa Ginoo limpyuhan sa taniya. Unya kung kita limpyuhan sa Ginoo, unta mga igsoon nga kanang magpalimpyo ta. Dili ta mga higala mo dumili sa Ginoo mga igsoon. If He wants to purify our life, then let Him purify our life. Amen? Because He wants to bless us. Basahon nato in Psalm chapter number 38, in verse 3 and 4. You know what? When David mga higala had seen in his life, nagingon mga higala si David mano, that there is no soundness in my flesh because of thine anger. Neither is there any rest in my bones because of my sin. So ang sala mga higala, wag yun nakahatag sa yaha og pahulay. The Bible says, verse 4, For mine iniquities are gone over mine head, as an heavy burden, they are too heavy for me. Ang sala bugat yun mga igsoon. Kay balo ba mo nga dili gusto ang Ginoo nga mabugatan ka? Often ang kaning mga kabugaton nga ato ang ginadala sa atong kinabuhi mga igsoon kay resulta sa ato ang sala nato. Pero dili ba gusto sa Ginoo nga mabugatan ka? Gusto sa Ginoo may galabano nga imuhang ilabay ang imong mga kabugaton ngadto sa Dios. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ug usa sa mga ilabay nato, gihatag nato sa Ginoo mahigala ang kaning sala. Okay? Ang kaning sala. Kaya ang kaning sala mahigala mao gyud ni gamot sa tanan nga mga kabugaton sa atong kinabuhi. Para ikaw mga igsoon makabati ka og kanibanong kagaan sa imuhang paminaw nimo, ihatag ang imong kabugaton ngadto sa Dios. Ug usa na ana mahigala ang kanang sala. Because the moment that we will give and surrender our sin to God, we will confess our sin and we ask for His forgiveness in our life mga igsoon. Then unsa ang gingon sa Bible in 1 John chapter 1 verse 9, ang Bible nagsulti, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Amen? Matarong ang Diyos may gala o matinud-anon siya nga mupasaylo sa atong mga sala. I encourage you may gala, if you have sin in your life, don't be afraid and don't hesitate to go on God, to go to God. Ang Diyos may gala, magpasaylo siya sa imo, ha? Amen? And He wants to cleanse you because He wants to bless you. Kamu, gusto ba mo nga panalanginan sa Ginoo? Then mga igsoon, confession, remember this, confession of sin removes blockage. So musugid ta, mag-honest ta, atubangan sa Dios. Tungod kay higala paminaw, dili man nato matago ang atong sala. Even if you hide your sin for a long time mga igsoon, dili nimo na matago og dugay. It will always come out. It will always reveal itself mga higala. So dili nato may higala paabuton nga kuan pa mulala pa mga igsoon ang bara diha sa ato ang tubo. Kay ngano man may higala mauna gyud nay makadaot sa ato ang kinabuhi. Limpyuhi ang imuhang pipe nimo. Aron mga igsoon walay madaot diha sa imong kinabuhi. Ug aron panalanginan ka sa Ginoo. Amen? Ikaduha mga higala, here's another silent blocker that many Christians struggle with. Ang ikaduha is ang kaning gitawag unforgiving spirit. Ang kaning unforgiveness mga higala is kuan ni siya resulta ni siya may higala sa bitterness. So, bitterness blocks breakthrough. Do you understand breakthrough? Kanang success ba? Kalampusan. Dili ba gusto ta mahigala mo successful? Igsoon paminaw, if we want breakthrough in life, kinahanglan wao nato ang kining bitterness sa ato ang kinabuhi. Amen? The Bible says in Mark 11 verse 25, when you stand praying, forgive.
Kung ikaw kuno magampo ka, forgive. Ang giingon sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, unforgiveness is like drinking poison and expecting the other person to die. Mao na siya mahigala ang kanang unforgiveness. Usay kita magampo ta, Ginoo panalangini ko. Pero kay balo ba mo mahigala unsa ang itubag sa Ginoo ana sa imuha? Moingon ang Ginoo sa imuha, sige panalanginan ta ka pero una pasaylua sa atong tao. Amen. Or kung dili man ka tong taong nakasala sa imuha, kung ikaw ang naay sala ato nga tao, ang ingon sa Ginoo sa imuha is mao ni siya. Sige, panalanginan ta ka pero pangayo sag pasaylo. Amen. Kay abi ninyo may kita, tungod sa ato ang garbo nato, dili gid beta gusto mo buhat ana. Pero mao manghigala ang gusto ipabuhat sa Ginoo sa atoa. Tungod ka he always mga igsoon, he always have favor on the humble person. Dili mahigala mo pabor ang Ginoo og tao nga naay pride. You know what? Unforgiveness, may higala, is usa ni siya mga higala sa mga bunga sa garbo sa tao. Amen ba? You cannot pray with power while holding a grudge with pride. Ikaw ka may higala. Effective ka imong pag-ampo, unya diha sa imong pag-ampo, while gaampo ka may higala, na kay ginahuptan nga kanang kalain, diha sa imong kasing-kasing towards sa laing tao. Kay balo ba mo may gala, mao ni siya may gala ang nakapadefile sa daghan nga mga Kristohanon. Hebrews chapter 12 verse 15. Basahon nato ang Bible, Hebrews chapter 12 verse number 15. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa atong mga igsoon sa Hebrews chapter 12 in verse number 15. Looking diligently lest any man fail of the grace of God. So kita kuno ba no, magkugi kuno ta sa pagtan-aw, sa pagbantay sa atong kaugalingon. Kay basin nga adunay tao malaglag sa grasya sa Dios. Lest any root of bitterness. So ang gina-mention diri may gala sa Hebrews 12:15 ang kaning bitterness. The root of bitterness springing up trouble you. So basin ang gamot sa kapait or kalain nimo towards sa laing tao ba mugawas ba, springing up, mugawas siya. Unya mga higala, mauni siya musamok sa imuhang kinabuhi. Trouble you. Amen? So pag mugawas na ang bitterness, abing niya maigsoon, ang bitterness nimo towards sa laing tao, dili nimo na madugay og dili nimo na matago og dugay. Bisan pa may gala nga dili nimo na ipakita na ay mga signs mga igsoon nga bitter ka sa usa ka tao. And later mugawas na siya mga igsoon, it will spring up and that root of bitterness will trouble you. And because that bitterness trouble you, maunsa man ka mga igala, basahon na to padayon. The Bible says, and thereby many be defiled. Mahugaw na hinuon ka. Mahugawan na hinuon ka. Madaot na hinuon ka. Amen? Kay balo ba mo mga igala, dili ang tao nga imuhang ginakalagutan ang madaot kung naay bitterness nimo, kundili ikaw nga naglagot sa iya. Amen? Mo na may igala, the only way mga igsoon para ba no, nga matagaan ka sa Ginoo og freedom sa imuhang kinabuhi, and so His blessings can flow in your life, may gala i-free ang imong kinabuhi toward ana nga tao and forgive. Amen ba? Bitterness may gala does not hurt the offender. It poisons the container of blessing. What does that mean, Pastor? Ang but pasabot ana, ang bitterness wala ni siya nakapadaot sa tao nga nakapasakit sa imo. It damages you instead. Ikaw na hinon ang madaot. The one God wants to bless. Kay balo ba mo ang tao nga nakapasakit sa imo, mahimo na siyang happy, mahimo na siya nga maka-move on na siya,
ug basin wala gani na siya mahigala kay hinumdum na sa nahitabo. Pero kapaminaw, ikaw nga bitter, ikaw ang nagdala sa kasakit. Ikaw ang nagdala sa kasuko o sa bitterness. So ang bitterness mga igsoon wala nakaabot sa offender. Ikaw mismo ang naapektuhan. Mao biya na may gala kung ikaw mo simba ka or bisan like for example naay ginakalainan nimo diya sa imong trabaho, pag makita lang nimo ang iyang nawong, di ba madaot na ang imong adlaw? Tungod kay gipabilin pa nimo, gipapuyo pa nimo ang root of bitterness di sa imong kasing-kasing. There's no unforgiveness mga higala. It poisons the container of blessing. Gibless ka na. There's a blessing that is reserved for you or prepared for you. Ready na. Pero may higala na poison siya. Tungod kay ikaw mga higala, nag-inom ka og kaning kuan, na kay gipainom nga poison, nga ang imo expectation siya ang madaot, siya ang mamatay, pero ikaw di ay mga igsoon ang madaot ug ikaw di ay ang mamatay. Amen. Si Ahithophel mga higala, uncle siya I believe ni Bathsheba. Dili ba mga igsoon si David nakasala siya kay Bathsheba? Si Ahithophel ang usa sa mga counselor ni David na ay gitago, na siya kapait kay David. Now, sulod sa pila ka tuig, ginatago niya iyang bitterness kay David. Kay balo bang may gala unsay nahitabo? Si David wala gyud siya kalibutan nga nalain day si Ahithophel sa iyaha, ingunana, wala ba? Abi na katong problema sa una, katong nahitabo sa una, okay na to siya, pero di ay mga igsoon, wala pa may gitanggal ni Ahithophel ang iyahang kalain kay David. Tungod sa iyang gibuhat kay Bathsheba. Did you know mga igsoon what happened? That bitterness, that root of bitterness nga naa sa kasing-kasing ni Ahithophel, maoy nakadaot sa iyang serbisyo diha sa Israel ug maog yoy nakapatay sa iyaha. Kay tungod sa iyang bitterness naghikog man siya. Igsoon paminaw, ang bitterness makadaot siya sa imuha. It poisons the container of blessing. Ang container, mao na imong kasing-kasing. Mao na imong hunahuna. Mao na ang imong espiritu. Timanin ninyo mga higala, ang panalangin sa Diyos pure biya siya. Unsa man naibot pasabot niyo pastor nga ang panalangin sa Ginoo pure. Meaning to say, ang panalangin sa Ginoo mga higala kay magdala siya kalinaw, kalipay, magdala siya favor, healing o breakthrough sa imuhang kinabuhi. Pero kung sudlan nimo ang imong kasing-kasing, ang imong nahuna og espiritu og bitterness mga higala, puno ka og resentment, puno ka mga higala og unforgiveness, then bisan pa moabot ang panalangin, mga higala dili nimo ma-enjoy ang panalangin, mubaho ang panalangin. Malain ang panalangin igsoon. Amen. Dili siya mga higala mahimong lami. Mahimo siyang pait. Mao na mga higala dili ka mag-enjoy sa imuhang kinabuhi. Sa panalangin nga gihatag sa Ginoo sa because of unforgiveness. You see, unforgiveness is like locking someone in prison. Then later, na-realize nimo ikaw di ay ang napriso. Mao na unforgiveness. Murag gusto nimo kaninga tao prisuhon nimo may gala, pero maigsoon later na realize nimo ikaw ready ay ang napriso sa imuhang ginabuhat nimo. That's unforgiveness. Ang bitterness igsoon maka-block na siya sa imong kalipay, sa imuhang kalinaw ug sa panalangin. You cannot receive something new kung ang imong kamot puno na siya og mga bato. Gikan sa imuhang mga kagahapon. Amen. Mo na mahigala nga usa sa atong mga gitakel katong last Sunday mahigala is forgetting those things which are behind na. Kay maunay mo block sa panalangin.
nimo karong tuig may gala kung ang kining unforgiveness or bitterness magpuyo paghihapon sa imong sa imong kinabuhi karon. Amen ba? You see, forgiveness is not saying unsa ang ilang gibuhat tama. May gala paminaw, dili man siguro tama ang ilang gibuhat or nakasala tuod ang ubang tao diya sa imong may gala, but forgiveness is saying, Lord, I trust you with justice. Amen? Kay balo ka Ginoo sa ang ilang gibuhat, Lord, nakita nimo nga dili tama, dili dawtan. Lord, nakasala siya sa ako. Pero Lord, dili siya murag buta siya sa iyang gibuhat. Wa niya nakita yang mali, wala gid siya nangayog pasaylo sa ako, wala siya naghumble. Ingon na, then Lord, ako na ning itugyan sa imo. You know everything about him or about her. Amen? Lord, ikaw na ang muhusga, ikaw na ang mukastigo sa iya. So mga igsoon, ang kaning forgiveness may gala is saying may gala is showing that you trust God. Amen? Pasagdan nimo nga ang Ginoo na lang ang magdeal ato nga tao. Just like the Lord Jesus Christ, mga igala, when the people hang him on the cross. Kato mga tao nga nagtorture sa iya. Unsang gingon niya may rasama, Father, forgive them, for they know not what they do. Amen? Igsoon, learn to release. The moment you release your bitterness, God will release your blessing. And God will give you freedom. Gusto ka may galag freedom? Kana ba nung ikaw ba magatubang ka sa adlaw bitaw nga dili bugat ang imong kasing-kasing? Kanang gaan imo huna-huna tungod kay nagpasaylo ka na or ikaw nangayo ka nagpasaylo sa tao. Amen ba? Di ba mas nindot na may galag? Mao na may gala ang gusto ihatag sa Ginoo sa to. Ang forgiveness mao ni siya mulimpyo sa imong agianan sa panalangin. You see may gala, when you forgive, you unblock your own miracle. Usa sa mga panalangin nga pwede masinati sa tao kung siya magpasaylo ang kaning kalinaw o kalipay sa kinabuhi. Dili kwarta, dili kotse, dili house and lot, dili kaning kauswagan sa negosyo may gala, dili promotion sa trabaho. Kay daghang mga tao may gala nga makita nato nga na sila'y trabaho, na promote sila, na sila'y maayong negosyo, na sila'y kotse, na sila'y nindot nga balay, pero wala sila'y kalinaw o wala sila'y kalipay. Simply because basig naay mga tao nga ilang ginakalagutan og hangtod karon wa pa nila gipasaylo. Or basin sila nakasala atong mga tao pero wa gid sila nangayog pasaylo sa ilaha. Ang Ginoo nagingon, when you stand praying, forgive. Amen? Sa di ka pa mangayo sa kuha, pangayo sa pasaylo sa imong sala. Dili lang sa ako dito sa tao pod nga imuhang nasad-an. Or katong tao nga nangayog pasaylo sa imuha, pasaylo ato siya. Amen? Now, let's go deeper. Okay? Hapit na tamang humanigson. Some people are clean in their heart. Basin may gala, nangayon na sila pasaylo, they have forgiven, but still, walay breakthrough. Ngano ka ha? Well, here's the next blocker. Ikatulo is, base na ay gitawag unbelief and doubt. Na ay pagkadili mati noohon. Diha mangigala sa part sa Kristuhan or base na ay pagduha-duha. Igsoon, doubt blocks destiny. Amen. Dili ka makaabot sa imuhang padulngan kung ikaw magsigig duda sa promise sa Ginoo. The Bible says in James chapter 1 verse 6 and 7, may adto ta kadali. The Bible says in verse number 6, but let him ask in faith, nothing wavering, meaning dili ka magduha-duha. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Verse 7, for let not that man think that he shall receive
anything of the Lord. Verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Mga igsoon, ang pagtuo mao ni channel sa panalangin. Aron makaagas ang panalangin diha sa imong kinabuhi, it requires faith. Amen? Because ang pagtuo mao ni moabri sa langit. Kung walay pagtuo maigsoon, sarado ang langit para sa imuha. Pero ang kaning doubt mao ni mo sarado sa pultahan. Basin mga igsoon, ikaw naglakaw ka sa imuhang kinabuhi, unya gasigi ka og doubt sa imuhang kinabuhi. Sikag doubt bahin sa gahom sa Ginoo, bahin sa iyang pulong, sa iyang mga saad, mga higala. Sikag doubt sa mga talent or resources nga gihatag sa Ginoo sa imuha, wala kay salig ana nila mga igsoon, paminaw mga igsoon, maunay mo sarado sa pultahan. Because the Bible says, but without faith, it is impossible to please Him. Para mga higala, makita nato ang atong destiny, kinahanglan igsoon, maglakaw ta sa atong pagtuo para sa Ginoo. Because it pleases God. The Bible says, he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So kung muingon ka sa Ginoo, Ginoo, nagtuo ko. Pero may gala, diha sa imo ang kasing-kasing day mga igsoon, musulti ka, murag imposible man. So dili na pagtuo igsoon. Kung sa imong baba, muingon ka nga nagtuo ka sa Ginoo, pero diha sa imong kasing-kasing, nagduha-duha ka. Muingon ka nga, imposible man. Kay balo ba mo nga nung usa sa mga rason dili makahimo ang Ginoo mga dagko nga mga milagro sa kinabuhi sa mga tao tungod sa ilahang pagkadili matinuohon. In Matthew chapter 13 verse 58, mabasa nato diha mahigala nga sa diha si Jesucristo niadto sa usa ka lugar, ang pulong sa Dios nagingon that He did not do many mighty works there because of their unbelief. Higala ang kaning unbelief mao gyud ni mupugong sa mga dagko nga mga butang nga buhaton sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. You cannot see mighty works from God if you are walking in unbelief, if you doubted Him. Amen. You see, may gala, God is not limited by your problem. He is limited by your unbelief. So how is your faith today? Tinuod ba gayud mga higala nga hugot ang imong pagtuo ngadto sa Dios? Higala paminaw, sultihan ta mo, you can have a check worth millions. Pero kung dili nimo na may higala ipa-cash out mga higala ang kanang naa sa check kay may higala, dili gyapon nimo na magamit. Kay balo ba mo nga daghang mga panalangin naka-store sa atua dito sa langit? Amen. Mga dato man ta. Anak gud ta sa Ginoo, moto mo ana nga dato ka tungod kay anak ka sa Ginoo. Higala daghan kay kag mga panalangin no dito sa langit. Pero nganong dili man nimo magamit tungod kay ikaw wala kay pagtuo. Amen. Pastor, nagtuo man ko. Ang akong pangutana, unsa ka seryoso ang imong ginasulti nga nagtuo ka? Basin sa imong baba, gisulti lang nimo na, pero diha sa imong kasing-kasing, nagduha-duha ka. The Bible says, mga higala, James chapter 1, dili ba, in verse number 7, let not that man think that he shall receive anything from the Lord. Ayaw pag-expect nga makadawat kuno ka diha sa Ginoo mga higala. Kung ikaw mga igsoon, naga-waver ka, naga-doubt ka, we need to understand, brothers and sisters, that God responds to faith, not to feelings. Ang pagtuo dili na pagbati. Ang pagtuo mga higala is imuhan ng conviction gikan sa pulong sa Dios. Mao na nga maglakaw ka diha kay gituuhan nimo na. Amen. It's the confidence may gala that God is greater than anything else. So ang faith mga igsoon is this. Dili ni siya mao'y paglimod sa problema. It's not pretending walay problema o ang problema wala na bisag naa pagod. You know, ang pagtuo dili siya kanang magpretend lang ta. Ang pagtuo is the confidence that God is greater than the problem.
So ang ako ba nung i-challenge para sa iyong tanan nga kung ikaw wala ka na ning tuo balik. Salig balik sa Ginoo and expect again. Amen? Lastly mga igala, mao ni siya. This is where many miracles stop. Usa pa ka major blocker sa panalangin is mao ni siya mga igsoon. Ug kani siya is common kayo pero tanawa gina-ignore ni siya sa daghan nga mga Kristohanon. Unsa man na? Ikaupat ug ang katapusan kining disobedience and delayed obedience. Kay balo ba mo mga igsoon, delay obedience blocks deliverance. Kani ba nung dili nato tumanon dayon ang kanang mando sa Ginoo, mao ni siya mga igsoon ang mubabag sa kadaugan. Nga pwede nato masinati. Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Unsa ang giingon sa Bible mga igala? Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Ang pulong sa Ginoo nagingon diri sa atoa in Deuteronomy chapter 28 unya bersikulo 1 ug bersikulo 2. Ang pulong sa Ginoo nagsulti diri sa atoa in verse number 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, and all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So ang Diyos, may gala, was saying to us, if you fully obey, all these blessings shall come unto you. Kung kita, may gala, mo-obey gid ta. Kanang dili nato ba no, kanang dili nato langayon ang atuang pagtuman. Kaya abi nyo may gala, ang kanabanong direct obedience nato diya sa Ginoo, nagpakita ka na og kanang trust nato, faith nato sa Ginoo. Ang tao kung magduha-duha dili dayon mutuman. Nga naman i-figure out sa niya, iyasang kanang estudyuhan kung kuan bagyod, tinuod bagyod ni. Di na ang tao, di ba no? Madudahon ang tao mga igara. Ikson paminaw. Kung naa kay mga pagduda sa ubang tao, ayaw sa Ginoo. Kasaligan man ang Ginoo. Amen? He wants you to trust Him. Kung na siya ipabuhat sa imo nga di nimo mabasa igsoon o di nimo makita ang outcome ana, salig lang sa Ginoo. Gusto sa Dios musalig ka saya o gusto niya mutuman dayon ka sa iya ha. Because partial obedience paigala is still disobedience. Amen. Delayed obedience is still disobedience. Kanang part mo obey ka, nya part dili nimo i-obey mga igala, that is still disobedience. Si Jonah, ning obey man to siya sa Ginoo may higala, pero tanawa higala, ang iyang late obedience, nag-produce siya og bagyo sa iyang kinabuhi. So dili maayo, kanibanong ato ang ipalangan-langan ang ato ang pagtuman sa Ginoo. Kung ikaw mga higala, nakasabot na kasamando sa Ginoo, tumana dayon. Ayaw lang ayaw na i-figure out. Kung nasabtan nimo ang iyang pulong, nasabtan nimo ang iyang mando, tumana dayon. Amen? Dili biya ka makaingon may gala nga sa panahon ba no nga naanay bagyo moabot sa imong kinabuhi, kanang muingon ka ba no nga wa man gud ko kasabot atong iyang mando god. Higala dili. Ang Ginoo nakaibalo siya tanan-tanan diha sa imong kinabuhi. Kay balo siya nga nakasabot ka. Pero mga higala, gipili nimo nga supako nimo ang iyang pulong. Dili ikatingala usahay nga kita may higala, maabtan tag bagyo sa atong kinabuhi. Ngano man mga higala, ato ang gidelay ang ato ang pagtuman sa Ginoo. You see, ang delayed obedience magdala siya og unnecessary storm sa atoa. So ayo ninyo pabuta nga moabot pa makaatubang ka pa og bagyo bago ka mga higala mutuman sa Ginoo. Higala, if only mag-obey dayon ta, dili ta makasinati og mga unnecessary storms sa atong kinabuhi oy. But sometimes ang Dios magpadala siya og bagyo mga higala in order to discipline us.
in order to get our attention. Kaya abin nyo may gala, daghang mga Kristohanon karon may gala ba no nga wala nagyoy pagtagad sa mga mando sa Ginoo. Pareha ng GPS ba? Kay balo ba mo, ang mando sa Ginoo mura nag-GPS. Di ba ang GPS, muingon siya, turn now. Pag muingon ng GPS, turn now, dapat mo turn now dayon ka, muliko na ka. Kay kung imuha ng paunya-unyaan pa, i-delay ni mo ang imuhang pagliko mga higala, then, maunsa mawala na ka. Maabot na ka sa unsa na mali nga destinasyon. Nganuman, wa man kaning sunod sa instruction or sa command sa GPS. Ingon ana pud ang Ginoo mga igsoon. Naghatag ang Ginoo sa tuwag mando aron dalhon ta sa tama nga destinasyon sa atong kinabuhi. Kung dili na to sundon mahigala ang mga mando sa Ginoo, maabot ta sa mali nga destinasyon. You see, ang problema mga igsoon, kung maabot ta sa mali nga lugar, dili na mali sa GPS. Mali na nimo tungod kay wa ka naminaw ug wa nimo gisunod ang iyahang mando. Ang sayop kita, kay ngano man sayop ang atuang response. Naglangan ta. Pare sa atong nakoy giapilan nga kaning kuan. Giapilan nga pastors meeting dito sa Tagum. Nagamit ko og GPS, gikan ko diri padulong dito sa Tagum. So ang venue dito sa Mulavoy Hotel sa Tagum, no? Na dito ang venue namo. That was 2 weeks ago mga igsoon. Nagamit ko GPS. Now, kutob nga gisunob na ako ang GPS may gala, tama gyud ang ako ang giagian nga dalan. Na pag-abot dito sa Tagum, nagduha-duha kay na naman ko sa Tagum. Nya dili man ko familiar atong Mulavi Hotel. Unya naay direction dito paana na siya, pa left turn ko gikan sa gasayla niya. Pag-abot sa kanto pa straight na niya. Pag-abot sa kanto before sa kuan, moabot ko sa crossing sa Apukon, naipaliko dito pa left side. Kay dito ang direction sa Mulabi. Now, nagduha-duha ko pag-abot dito. So, namay nakasulat sa GPS H. Dapat katong pag-abot dito sa H, nga na ko turn left. Wa man kuning turn left. Kay pagtanaw nang nagduduha man ko kuan, turn left. So, akong gibuhat, ning diretso gyapon ko. So ang nahita mo mga igsoon, ang akong dalan nga ako ang giagyan, ni adto na padulong dito sa Gaisano Mall. So ang GPS naghatag sa instruction nga balik na po daw, balik. Balik na po. So mo tumigal ning U-turn ko, then ning balik ko, nagisunod na nako ang GPS niya na siya turn right. Turn right kaning U-turn naman ko no. Kaya itong napa ko sa tamang dala, dapat turn left to. Nya wa man ko ning palo, nalampas ko. So karon ning follow na ko sa instruction. So ning U-turn ko, unya to ning U-turn ako, pag abot na dito dapit na napoy H diri sa GPS, nga na siya sa ko may ilak. Now turn right. Turn right. So ning turn right ko and then nanghatag siya nya wala daw gamay, wala gamay. Naanak ko dayon sa destination Mulabay Hotel. Importante sundo nato ang mando sa GPS. Igala paminaw, ang GPS sa tuang kinabuhi ang pulong sa Dios. Ang Word of God, gihatagan ta sa Ginoong GPS aron maabot ta sa tama nga destinasyon sa ato ang kinabuhi. Kung supako nato ni, mawala ta. Ang Biblia nagingon, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. You see, ang muhatag direksyon nato ang pulong sa Dios. Pag sundo nimo, igsoon, maabot ka sa tama nga destinasyon. Naadiha ang panalangin nimo. Amen? You know, some blessings are waiting on one decision. Kung mo decide lang ka karon, magtuman na jud ko sa Ginoo. Some blessings are waiting on one step of obedience or one act of surrender. Higala, sultian tamong tanan. Obedience opens doors no prayer can force open. Higala paminaw mo, pag ikaw mutuman sa Ginoo, bisan pa mga higala, di ka mag-adini mo ang puan ng mando
nga kay balo na ka o nasabta na nimo may gala, automatic ang panalangin mo abot gina sa imuha. Para saan nang nagmando ang Ginoo nga magsimba ta? Kinahanglan pa ba nimo ampuan nga magsimba ba ka o dili? Di na nimo na kinahanglan ampuan. Kay nga naman may gala, klaro naman, nasabtan, understandable naman na nga mando sa Ginoo. Dili ba? Oh. Ingon na mga igsoon, moingon ang Ginoo sa to, pag-ampo, pray without ceasing. Kinala pa ba nimo na pa mag-ampo ko karon? Ayaw na, pag-ampo na dayon. Bisag lain nimong lawas pag-ampo, amen? Bisag kapoy. Magbasa ba kog Bible? Ayaw mga higala. Kung nasabtan nimo ang mando sa Ginoo, tumana lang na siya. Makita nimo ang difference yun mga igsoon. So conclusion na ta. Tanawan ninyo diri mga higala sa atong conclusion. Mga higala, ang Diyos andam siya mo panalangin. Wag yo'y problema sa Ginoo. Amen? Willing siya and He is able and faithful. The question is not, is God willing to bless me? Ang Diyos ba, willing ba siya mo panalangin sa kuha? Oo, willing. Pero dili ka na ang dapat ipangutana nimo. Ang pangutana may gala is mo ni siya, is there anything blocking the blessing? Higala paminaw, walay problema sa Ginoo nga mo panalangin sa atoa. Ang dapat ipangutana nato sa ato ang tagsa-tagsa nga kaugalingon karon, naabay butang nga ning babag sa panalangin sa akong kinabuhi. Higala paminaw, remove the blockers and let my blessing flow. Kana ang gingon sa Ginoo. Tanggala ang mga nagbabag dia. Unsa man na sila? Unsa na sila? Sala? Unsa pa to'y kaduha? Unforgiveness, kanang bitterness nato. Unsa pa? Unbelief and doubt. Unsa pa? Disobedience and delayed obedience. Wag tangan ni sila sa imong kinabuhi. Makita nimo ang panalangin mo flow siya. Amen? Muagas siya mga igsoon. So, ang application, balik ta diri sa kwan. Let's do a heart check today. I-consider karon ni sa imuhang kaugalingon. Aduna bay sala nga kinahanglan nimo i-confess karon? Sunod, is there someone to forgive? Naabay tao nga imong pasayloon karon? Usay kita ba no, di ginato pasaylo na ta kung katos siya nga nakasala sa to, dili mga igpasaylo sa ito. Higala kung pilion sa kanang tao nga nakasala bitaw sa inyo nga dili siya mga igpasaylo sa inyo pasayloan na lang. Ang Ginoo ra ang mo kastigo sa iya. Amen? Amen. Sunod, is there faith to restore? Naabay pagtuo nga kinahanglan nako ibalik? Base nawad-an ka nagpagtuo. Naigisang yawan si ma'am diri nga babae 3 weeks ago nga nawad-an siya pagtuo sa Ginoo. Higala basin ingon ani ka karong buntag, basin puno kag pagduha-duha. Sunod, is there obedience that you need to complete? Higala, remove the blockers. Release what's holding you back. And then you will receive what God has prepared for you. So buhat na ni. I-check, examine ang imuhang kasing-kasing karon. Basin mga higala na ay problema diya sa imuhang kasing-kasing. Barado. Mo nang dili kasulod ang panalangin sa imong kinabuhi. Idukwa atong mga ulo, ipiyo nga atong mga mata.